So, good afternoon po. So, ano po yung pangalan po ninyo? I'm Car... Tagalog ako. I'm Carlene Ledesma. Nagturo ako dito sa Far Eastern University. So, ito lang po yung mga katanungan namin base po sa aming topic sa retorika. Narinig niyo na po ba ang salitang diborsyo o divorce? Yes. Kung oo po, paano niyo po ito bibigyan ng kahulugan base po sa inyong personal na pagkakaintindi ng salitang diborsyo? Ako na yung important. Okay na. Sa pagkakagets ko, divorce ay... Well, maghiwalay yung kinasal, dating kinasal. Sino naman siya. Personally speaking po sa inyo po, sang-ayon po ba kayo sa divorce? Actually, yes. Kailangan mo yung paliwanag. Apo. Oo, sang-ayon ako sa divorce. Kasi, naniniwala ako sa second chance. Kasi, for example, may mga, let's say, kabataan or, hindi naman kabataan, or anyone na nagkaroon ng mistake nung mga early life nila, na nung nakilala nila yung partner nila, nung meron silang mga na-discover afterwards or may mga changes after that. Sa inyo pong palagay, ano po yung, ano po, sang-ayon po ba kayo sa divorce? Siyempre, sagot niyo po kanina. Opo, no? And ano po, sa inyo pong palagay, ano po yung mga mabuting may itudulot po ng divorce? Ay, kagaya ng sabi ko kanina, magbibigay kasi siya ng second chance para hindi matali yung tao, hindi matali yung partner, yung asawa, doon sa asawa niya na nagkaroon ng characteristic na hindi niya inaasahan. Sige po. Dahil nabanggit niyo na po yung magandang may itudulot niyo, sa tingin niyo naman po, ano po yung mga parang disadvantages o masamang epekto po ng divorce? I think dahil nagkakaroon kasi na, pag may divorce kasi, mag-thinking ng iba, mayroon kang way out. Ibig sabihin, hindi ka mag-all-in pag inasal ka. Magaya, kunwari ako kasi I'm married. Hindi ko naman inisip ever na mag-divorce kami at hindi wala yun sa ano ko. Pero hindi naman dahil doon, hindi ko nahayaan yung iba na hindi naman nakapag-decide ng tama na hindi makakuha doon. So, I personally agree sa divorce. Tapos, last two questions naman po. Sa palagay niyo po, kapag niligal po ang diborsyo, tapos may isa pong mag-partner na nag-undergo po ng divorce, sa tingin niyo po, sino-sino po yung mga magiging apektado po ng kanilang desisyon? Well, bukod sa kanilang dalawa, kung may anak sila, syempre, yung anak nila talagang magiging affected. Pati siguro lahat ng, kahit family and friends, I think magiging affected rin. Okay. Tapos ito po yung pinakapanghuli. Base po sa inyong mga sinabi, ang diborsyo po ba ay totally na sumasalungat sa inyo pong personal na paniniwala? Kung may reservation ako. May reservation din ako kasi actually Christian ako. Sa totoo lang, kung pwede, ayoko ng divorce. Kaso, hindi naman kasi lahat ganun yung thinking. At hindi lahat nakakahanap ng partner na okay sila. So, ayoko lang sila tanggalan ng pagkakataon. Kung ayaw ko ng divorce, kung ayaw ng iba ng divorce, edi wag sila mag-divorce. Pero hayaan nila yung iba na magkaroon ng chance, ng way out, kung talagang natali sila sa hindi magandang marriage. Yun lang po yung mga tanong ko. Thank you po sa pagsagot. So, magandang hapon po. Ano po yung inyong pangalan, tapos edad, tapos ano pong course po ninyo dito sa FE? Adele Banawis po, 20 years old po, nursing po. Ito lang po yung mga katanungan namin. Una po is, narinig niyo na po ba ang salita divorce? Opo. Okay po. Paano niya po ito bibigyan ng personal na kahulugan? Ano po siya? Pagse-separate po ng dalawang nagpakasal sa simbahan. Kasi po sa inyong pagbibigay kahulugan, saan ayon po ba kayo sa divorce? Opo. Kunyari po, kung naging po siya sa pamilya po, kunyari nag-aaway po palagi yung parents niya po, syempre po magkakaroon po yun ng epekto sa anak po nila pag nakikita rin na nag-aaway yung parents. So,
mas okay din pong mag-divorce kaysa pong saktan po nila yung ibang isa't isa. Sa inyo din pong mga panibagong opinion, ano pa po yung mga mabuting idudulot ng divorce kung i-legalize po siya dito sa bansang Pilipinas? Ano po siguro, mabababa po yung domestic violence po. Siyempre po, pag kunyari yung asawa po umuling lasing tapos sasaktan ka po, so mababawasan po yung domestic violence po. Ano naman po yung mga masamang maitutulad po siguro kung magkakaroon po ng divorce dito sa Pinas? Ano po, hindi na po mabibigyan ng respeto yung salitang kasal po. Siguro. Kasi, syempre magpapakasal po sila tapos sasabihin na, ay, pwede naman mag-divorce kung hindi na natin kayang ayusin. So, parang wala na din kung sino yung kasal. So, Ito na po yung panghuling tanong. Base po sa inyong mga binigay na opinion, personally po, sumasalungat po ba sa inyong paniniwala ang divorce? hindi. Yun lang po yung mga katanungan. Salamat. Thank you po. Thank you. Magandang hapon po. Ano po yung inyo pong pangalan, edad at kurso po dito sa Far Eastern University? Ako po pala si Paul Edward R. Serrano. I am 19 na taong gulang at ang kurso na kinuha ko ay medtech po. Narinig niyo na po ba ang salitang divorce o divorce? Ako po. Kung opo, paano niyo po ito pagbibigyan ng personal na kahulugan? Ang divorce po para sa akin is ito na po yung parang hindi na po mahal ng lalaki at babae ang isa't isa po. At parang napagod na po sila. Parang personally speaking po sa inyo, sang-ayon po ba kayo sa divorce? 50-50. Nakadepende po kasi sa situation po. Sige po, hatiin po muna natin yun. Sa inyo pong palagay, ano po yung mga mabuting maidudulot kung sakali mo pong magkaroon ng legalisasyon ng diborsyo sa Pilipinas? Para sa akin, depende sa sitwasyon. Parang if may masamang ginagawa ang lalaki sa babae, or may physical abuse, or parang nangangaliwa yung lalaki sa babae, or pag naman sa babae is parang ginagamit lang niya yung lalaki para sa pera, mga ganun. Tapos sa tingin niyo lang po, ano po yung mga posibleng maging masamang epekto ng pagkakaroon ng diborsyo sa Pilipinas? Ano po. Baka po mapilitan po yung iba na parang isign na lang po yung divorce. Parang ano po ba, parang mawawala ng saysaypan mo yung kasal kapag kasal. Sino-sino po siguro sa inyong palagay ang magiging apektado kung magkakaroon ng diborsyo sa Pilipinas? Ang pinakamagiging magkakaising sa mga bata kasi masaya itong mga sobrang bata pa nila. Baka hindi pa sila ready sa magiging situation na for the future. Tapos baka may maisip na sila sa parents nila na iba, parang magalit sila or parang mas mapalayo sila sa parents nila. Okay po. Ito po yung pinakahuling katanungan. Base po sa inyong parang personal background o mga paniniwala and ganun, ang diborsyo po ba ay sumasalungat po ba sa inyong personal na paniniwala? Ano po? Yung parang, yung diborsyo po ba, pagkakaroon ng diborsyo sa Pilipinas, sumasalungat po ba siya sa inyong paniniwala? In terms of, kunwari po, relihiyon, kultura, Hindi naman po. Lahat naman po tayo may philosophy na parang lahat tayo may sariling opinion sa buhay. Okay lang naman po siguro. Yun lang po yung mga katanungan. Maraming salamat po. Magandang hapon. Ano po ang inyong pangalan, edad, at ano po ang inyong kursong kinuha sa Far Eastern University? Ako po si Patty. 18 taong gulang po ako. At yung kurso ko po dito is MedTech. Okay. Ito po yung mga katanungan namin tungkol sa legalisasyon ng diborsyo sa Pilipinas. Una pong katanungan, narinig niyo na po ba ang salitang diborsyo o divorce? Yes po. Of course. Paano niyo po ito bibigyan ng personal na kahulugan? What do you mean by that po? Parang
personal definition ng divorce or kung alam niyo po ang pinakatotoong kahulugan ng diborsyo mas maganda. Ito po yung parang legal na paghihiwalay ng mag-aasawa. Okay. Sang-ayon po ba kayo sa diborsyo? Sa personal po, Okay. Sa inyo pong palagay, ano po yung mga mabubuting maidudulot nito o advantages nito? usually po, like, I personally think na it's better na parang maghiwalay na lang imbes na parang like i-endure ang isang marriage na they don't really love each other anymore. And it's also I think it's also better like for the children as well because parang seeing their parents like fight all the time, I think parang nakaka-apekto yun sa mga anak nila. Ano naman yung mga masasamang epekto o disadvantages kung magkakaroon ng legalisasyon ng diborsyo sa Pilipinas? Again sa it all goes back to the children rin talaga, and like their parents being divorced in the first place, siguro I think like it might also affect them in a negative way, pero I think personally na it's better talaga, even though it will still hurt the child. It's better in the long run. Bale sa mag-asawa, disregard natin yung mag-asawa, parang excluded sila dito. Pero sino sa tingin mo pa ang mga mas maaapektuhan ng diborsyo? Like I said, yung anak, yung mga anak, and maybe yung mga mutual friends ng mag-aasawa. But I do personally think that it does most yung couple talaga, because I think marriage and subsequently divorce parang personal, like it's a very personal issue, and I don't think na like the government should really interfere with somebody's relationship. I think it's really it's an infringement upon human rights. Tayo na lang sa Pilipinas yung hindi pa or nag-legalize ng divorce. Other than like Vatican City, which is like, barely a country. And I think it would be a step in the right direction to legalize divorce. So, panghuli namin katanungan, sa inyong personal na paniniwala, sumasalungat ba ang diborsyo o hindi? If I haven't made myself clear. So, yun lang yung mga katanungan namin. Yeah. Maraming salamat. Maraming salamat. Ito mga yupi ko. Ask kung ano po yung pangalan niyo. Yun ang tres. Walang mga yupi na rebound. Naririnig naman siya. Oo, marinig ko. Hi, I'm Farsi Del Rosario, 21 years old, 4 years student, taking part in the Ano po ba ang Oo po. Paano niyo po ito bibigyan kahulugan sa inyong sarili? Oh my God! siguro parang freedom sa Sang-ayon po ba kayo sa 13 protocol? yes. Kung oo po, bakit? Kasi I believe that everyone should decide separately. Kasi yung divorce naman din is it is a separation ng partner na kung saan
parang ano sila dyan. When they both decided to separate for goods. Kasi, ano siya mutual, ano naman siya, decision. As long as, ano naman siya gusto ko naman pag-divorce, meron siyang limitations. Hindi like, porket divorce na, hiwalay na agad. Kasi, mahirap siya pagdating sa mga kids, lalo pag may pamilya. Pero pag, ano naman, mas maganda if may limitations sa Sa inyong palagay, ano po yung mabuti matutulog kapag naligal na po ang divorce sa Pilipinas? Ayun, kasarin talaga sila ng freedom. Individually, magkakaroon sila ng kalayaan na gawin yung gusto nila, na hindi sila kinokontrol ng isa. Kaya yun naman din yung pinaka-purpose din ng freedom. Kasi minsan hindi naman sila nagkakaintindihan, hindi nagmamatch yung gusto nilang gawin sa isa't isa. So, mas kaya para napag-decide nila ng divorce, para magkaroon sila ng freedom to each other, to express yung ano gusto nilang gawin. Tingin niyo po ba may masamang dulot dito ang divorce kapag naligal na po? Siyempre meron. Siyempre pag yung both may kids, lalo na pag bata, sila naman talaga yung maapektuhan sa divorce na to. Kasi imagine growing up with a single dad or single mom. Mahirap siya, pero di ba, for the sake of, ano naman, for their marriage, is sila talaga yung maapektuhan. Which is kawawa kasi they're gonna grow up na hindi buo yung pamilya, which is separated na yung magiging buhay ng bata. Ang huling ko tanong is, ang divorce po ba or ang divorce po ba ay sumasalungat sa mga paniniwala? Like, sumasalungat ka ba sa hindi niyo po ako sa buhay niyo, sa ninyo? Hindi naman. Kasi as a Catholic, kung gusto ko mag-divorce, hindi divorce ko. Wala siyang kinalaman sa religion or anything about family background. Kung gusto ko, i-divorce yung partner ko sa good term. Kaya